Ako yung anak na laging, "Kaya mo na yan." Yung anak na unang tinatawagan kapag may kulang sa bayad. Yung anak na itinuturing na default na sasalo kapag may kailangan ng pamilya. Hindi ko sinasabi na masama ang tumulong. Mahal ko ang pamilya ko, pero parang hindi na ako tao minsan. Parang cash dispenser na may emosyon, tapos kasalanan ko pa kapag naubos. Hindi kami sobrang hirap, pero laging kapos. May mga panahong nagtitipid sa ulam, may mga panahong inuunang bayarin kaysa sa kahit anong gusto. Sa bahay namin, ang makaangat. Kadalasan, ang ibig sabihin ay may isang taong sasalo sa lahat. Panganay ako. May dalawa akong kapatid. Yung isa, mas bata sa akin ng ilang taon. Yung bunso, halos isang dekada ang pagitan. Bata pa lang ako, ramdam ko na yung expectation. Hindi siya sinasabi ng direkta, pero naririnig ko sa mga kwento ng matatanda. Pag nakatapos si panganay, di ginhawa na tayo. Pag may trabaho na si panganay, tulong-tulong na. Parang sa simula pa lang, may kasunduan na akong pinasukan na hindi ko naman pinili. Nagtrabaho ako agad pagkatapos ng college. Walang pahinga, walang pagitan. Masaya ako na may sweldo, oo. Pero mabilis na napuno yung saya ng listahan ng obligasyon. Unang sahod ko, may parte na agad para sa bahay. Sabi ko, okay lang, normal naman. Contribute, be responsible. Nagbigay ako, tapos nagbigay ulit. Hanggang sa naging fix na siya, parang bill na hindi pwedeng maantala. Yung nanay ko, mabait. Hindi siya yung tipong naninigaw o nanunumbat araw-araw. Mas masakit nga minsan yung pagiging mahinahon. Kasi kapag hindi ka nagbigay, hindi siya magagalit agad. Magiging tahimik lang siya. Tapos, maririnig ko yung boses niya sa kusina, parang nagko-compute. Saan tayo kukuha nito? Anong pwedeng ipagpaliban? Sa dulo, ako na yung mapipilit mag-message. Ma, magkano kulang? Ayokong maramdaman niya na mag-isa siya. Yung tatay ko, mas komplikado. Hindi siya masamang tao. Pero lumaki siyang sanay sa bahala na. At madalas, ang ibig sabihin ng bahala na ay may sasalo sa huli. Kapag may problema sa pera, ang unang naiisip niya ay manghiram. Kapag hindi pwede, tingnan natin si panganay. Ilang beses na akong nagising sa umaga na may chat, "Anak, may kailangan lang." Laging lang, kahit ang laki. Noong una, simple lang. Bayad sa kuryente, groceries, pamasahe. Pag may extra, konting allowance para kay mama. Sa isip ko, pansamantala. Pag nakagraduate na yung sumunod kong kapatid, mas gagaan. Yan yung pangako ko sa sarili ko. I held on to that promise kasi kailangan ko ng dahilan para magpatuloy. Pero habang tumatagal, lumalaki yung kailangan. Nagkaroon ng health issue si mama. Hindi naman biglaan, pero yung mga gamot, check-up, labs, lahat yun tuloy-tuloy. Hindi ko sinisisi si mama. Walang may gustong magkasakit. Ang mas mahirap, kapag may bagong kailangan, ako yung default. Kahit may trabaho na yung isang kapatid ko, maliit pa sweldo niya. Kahit may sideline yung tatay ko, hindi stable. Parang lahat ng dahilan valid, tapos yung sa akin, hindi pwedeng maging dahilan. May panahon na sinubukan kong mag-budget ng maayos. Gumawa ako ng simpleng spreadsheet, tinrack ko ang gastos, nagtakda ako ng limit kung magkano lang kaya kong ibigay. Nagtalaga ako ng amount na tingin ko reasonable based sa sweldo ko at sa kailangan ko ring ipunin. Sinabi ko ng maayos, hindi ako nagtaas ng boses. Sabi ko, ito muna ma, ito lang ang kaya ko monthly para may matira rin sa emergency at sa sarili ko. Naintindihan niya.
At least, sinabi niya. 2 months later, may emergency na naman. Hindi ko na sasabihin kung ano. Kasi ayokong magmukhang nagbibilang ng sakuna. Basta yung uri na kailangan ng cash agad. Ako ulit. Napabuntong hininga lang ako. Nagpadala ako. Tapos, kinabukasan, may message pa ulit. Anak, kulang pa. Doon ko naramdaman yung bigat sa dibdib na parang may bato. Hindi ako galit na may kailangan. Ang sakit ay yung pakiramdam na hindi ako pwedeng mapagod. May isang beses na hindi ako nakapagpadala on time. 1 week lang. May malaki rin akong binayaran noon. Nag-message yung kapatid ko, hindi si mama. Ate, bakit hindi ka nagpadala? Nahihirapan na si mama. Ang bilis ng sentence. Walang tanong kung okay lang ako. Walang kamusta ka. Parang tungkulin ko yun, period. That night, umiyak ako sa CR habang naliligo. Tahimik lang kasi nasa apartment ako at ayoko marinig ng roommate ko. I kept thinking, ganito na ba yung buhay ko? I'm in my late 20s pero pakiramdam ko matanda na ako sa pagod. Yung mga kaibigan ko, may travel, may dates, may hobbies, may plans. Ako, may due dates. I measure my life in cut-offs and remittances. Minsan sinasabi nila, blessed ka kasi nakakatulong ka. I know they mean well. I try to accept it. Pero may araw talaga na hindi blessing yung pakiramdam. It feels like I'm losing years that I will never get back. Di ko maipaliwanag sa kanila na hindi lang pera ang binibigay ko. Binibigay ko yung oras ko, yung pahinga ko, yung chance ko magkamali, yung chance ko mag-explore. May boyfriend ako dati. Hindi siya toxic, normal na relationship. Pero eventually, naghiwalay kami. Hindi dahil sa third party. Hindi dahil sa malaking away. Naubos lang kami. Lagi akong may family concern. Lagi akong hindi available. Kapag may plano kami, may biglang kailangan sa bahay. Hindi ako makapagsabi ng no kasi may guilt. Tapos yung partner ko, napapagod din sa always second feeling. I can't blame him. Masakit, pero naiintindihan ko. Pagdating sa career, same pattern. May opportunities ako na pwede sana kunin. Yung iba, kailangan lumipat ng city. Yung iba, may initial cost. Yung iba, mas risky pero mas mataas ang growth. Lagi kong iniisip, paano yung padala? Paano kung mawalan ako ng income? Paano kung biglang kailangan ng pamilya? So I choose safe. I choose stable. I choose predictable. Not because yun yung gusto ko, but because iyon yung kaya kong ipangako sa kanila. Yung kapatid kong sumunod sa akin, mabait din. Pero may sariling mundo. Kapag may bonus siya, may bagong gadget. Kapag may lakad with friends, tuloy. Pag tinanong ko kung pwede siyang tumulong sa bahay ng mas malaki, ang sagot, ate, may binabayaran din ako. Totoo naman, lahat may binabayaran. Pero minsan gusto kong sabihin, ako rin. Ang kaibahan lang, ako yung laging unang hinihingan. Yung bunso, nasa school pa, mahal ko siya. Minsan nakikita ko sa kanya yung sarili ko, yung pressure, yung pagiging maingat. Natatakot ako na paglaki niya, ganito rin ang gagawin sa kanya. Ayokong masanay siya na ang love ay nasusukat sa kaya mong ibigay. Pero paano ko siya poprotektahan kung ako mismo hindi ko maprotektahan ang sarili ko? Last month, may nangyari na parang maliit lang pero doon ako naputol. Nagsabi si mama na may family gathering daw, may birthday, kailangan mag-ambag. Hindi naman siya nag-demand pero malinaw na inaasahan. I asked, magkano? Sinabi niya, it was not huge but it was not small either. That week, sakto lang talaga yung budget ko. May binabayaran
akong utang from a previous emergency, may rent, may pagkain. I said, "Ma, hindi ko kaya this month." Ang reply niya, "Kahit kaunti lang, anak." Tapos may follow-up, "Nahihiya ako sa mga kapatid ko." Hindi siya nanunumbat, pero ramdam ko yung bigat. Parang sinasabi niya na saklaw ko rin yung pride niya sa mga kamag-anak. Napasagot ako ng mas matigas kaysa sa usual. Sabi ko, "Ma, nahihiya din ako kasi hindi na ako makahinga." Nag-sorry ako agad pagkatapos kasi I felt guilty for raising my voice. Pero hindi na nabawi yung sinabi ko. Tahimik siya. Tapos sinabi niya, "Pasensya na." Short lang, parang isinara niya yung usapan. After that, hindi siya nag-chat ng ilang araw. Ako naman, hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa na tahimik o matakot dahil baka may problema. Sa loob ng ilang araw na iyon, may napansin ako, kapag walang chat tungkol sa pera, hindi ibig sabihin gumagaan yung loob ko. Mas lumalabas yung pagod. I realized na matagal na akong naka-survival mode. Laging may next problem. Laging may next need. Kapag nawalan, doon mo mararamdaman yung katawan mo. Sakit ng ulo, bigat sa dibdib, insomnia. Yung tipong pagod ka pero hindi ka makatulog kasi iniisip mo na baka bukas may kailangan na naman. I tried talking to my friends about it. Hindi lahat nakakaintindi pero may isa akong friend na breadwinner din. She said, "Ang hirap no, kasi mahal mo sila. Pero feeling mo nauubos ka." Gusto kong linawin, hindi ko sinasabi na masama ang pamilya ko. They are not abusive. They are not monsters. They are people who also carry their own fears. Yung parents ko natatakot tumanda na walang ipon. Yung mga kapatid ko, natatakot din sa future. Pero dahil ako yung stable, sa akin nila inilalagay yung takot nila. Ang resulta, ako yung laging may dala. May mga araw na naisip ko, what if I just stop? Hindi totally, pero kahit gradual, like set a firm amount, no exceptions. Pero kapag naiisip ko yung possibility na may mangyaring masama, natatakot ako. Ayoko maging dahilan kung bakit sila mahihirapan. Ayoko magising isang araw na may guilt na hindi ko kayang dalhin. At the same time, ayoko na rin na mawala ako sa sarili ko. I don't want to wake up at 35 or 40 na wala akong naipon, walang sariling plano, walang sariling buhay. Ayoko ng identity ko ay anak na nagbibigay. I want to be a person with choices. A person with boundaries. A person who can rest without feeling like I'm doing something wrong. This week, I made a small step. Kinausap ko ulit si mama. Hindi ako nag-lecture. Hindi ako nagbilang ng binigay ko. Sinabi ko lang yung totoo. "Ma, kailangan ko rin mag-ipon para sa sarili ko." Hindi ako galit. Pagod lang ako. Gusto ko pa rin kayong tulungan, pero kailangan may limit. Tahimik siya ulit. Tapos sinabi niya, "Sige anak, subukan natin." Hindi ko alam kung hanggang kailan yung subukan. Nag-message din ako sa kapatid ko. I asked if we can agree on a shared contribution. Not equal but fair. Sinubukan kong maging specific kasi yung malabong pangako madalas walang patutunguhan. Sabi niya, "Tingnan ko, that's not a yes." Pero hindi rin siya outright no. I'm holding on to something because that's all I can do right now. Ngayon, habang sinusulat ko to, mix pa rin yung nararamdaman ko. May guilt pa rin. May love pa rin. May resentment pa rin. Parang sabay-sabay sila, parang hindi sila marunong pumila. I still send money. I still answer calls. I still check on them. Pero may bagong bagay. I'm finally admitting to myself na nahihirapan na ako. Kung ikaw din yung anak na ganito, hindi ako magbibigay ng advice na umalis ka na agad o putulin mo na.
Alam ko hindi gano'n kasimple. Gusto ko lang sabihin na valid mapagod, valid umiyak, valid humingi ng space, valid magtakda ng limit. Hindi ka masamang anak dahil gusto mong mabuhay ng sarili mong buhay. Kung ikaw naman yung magulang o kapatid ng breadwinner, sana minsan magtanong din kayo, kamusta ka? Kahit yun lang. Hindi para gawing sentimental ang usapan. Para lang maalala natin na tao yung nagbibigay, hindi lang source ng funds. The end. Thank you for watching this video. Don't forget to come back tomorrow for more stories. Once again, I'm Lechon and I'll see you next time.